Umuulan sa labas kaya dito ako sa loob ng bahay. Tinitignan ko ang stock market. Kaya post ko yung market. Are you enjoying Yahoo Finance? Yes, I love it. Yan. Tinitignan mo ang tawag dito market indicators. Market is where you buy. Stock market, doon ka bibili ng stocks. Ayan ang indicator, SP500, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000. Yan ang mga tinitignan ko. Sa ngayon, parang hindi ko magalaw. Kaya tinitignan lang, hindi naman kasi pag nag-invest ka sa stock market kailangan matagal, long term, hindi yung araw-araw buy and sell. May mga portion ng kung mo yung portfolio ang tawag doon, siguro mga 5%. Yung pwede mong gamitin yun sa buy and sell. Pero yung pag matanda ka na, hindi mo na kailangan ng aggressive. Kailangan ng goal mo ma-maintain lang yung principal. Whatever you have, maintain na lang. Kawita ng konti, okay. Gaya nito, pag matanda ka na, tulad ko, dito na lang, BTI, yan BTI, Vanguard Total Stock Market Index Fund, ETF. Ang ETF is bago itong ETF. Let me explain. Before ETF, mutual fund ang majority na binibili ng mga investors. Itong ETF, lumabas ito noong 1990s. Hindi ko exactly alam ang date. Pero ang mutual fund nung araw kasi mga malalaking company, millions ang kailangan para makabili ka ng mutual fund nung araw. 1920s ata yun. Hindi ko na ma-remember. But anyway, ginawa nilang kahit na ng 1970s ata, if I got my history correct, inalaw ng Congress na kahit na $25 pwede kang mag-invest sa mutual fund. Okay, ang mutual fund is may active investment yun. Ibig sabihin, may nag-manage, kailangan mong broker para makabili ka ng mutual fund. Actively manage yung investment mo. May nagmamanage, mga brokers. Kaya may fee. Ang ETF naman, lumabas ng 1990s na passive. Ang ibig sabihin, halimbawa ito, hindi mo na kailangan ng broker para bilhin mo ito. Yung VTI ito, VTI, Vanguard Total Stock Market Index.
Hindi mo na kailangan ng broker para bibili nito. So, may eliminate mo yung commission ng broker. Commission nila sa nung naalala ko up to 8% whatever you invest. Nagbabari conforme sa broker. Kung hindi mo kilala, tatagayin ka. Pero kakilala mo siguro, depende. Kulang ka ng 5%, 3%, 2%. Pero they're allowed na yun nga, up to 8% ata nung araw. Hindi ko na alam yung exact, pero mataas. But anyway, nung lumabas ang ETF, naging popular ng ETF ngayon dahil nga doon sa wala kang fee, you can buy directly. Kaya ako naman napili ito dahil malaki itong ETF na ito. Ang 1 day return, 5 days return, 1 month return, 6 month, year to date, 1 year, 5 year, all time. Kung gusto mong malaman ng year to date mula ng January 1, post mo ito. Normally hindi mo tinitignan yan kasi January pa lang, ay February pa lang. Titignan mo yung annual return. Nakalagay dyan, past year, 14%. Ay 14% pag ay okay na, hindi na masama yun. Pero dahil tignan mo naman, hindi naman nagpa-fluctuate ka ganyan yan. Steady lang ang pag-grow niya. See? Nag-down dito ito by 1 year, nung last year nag-down siya. May nag-pick up na siya dito. See, pataas na ng pataas. Nung kaumpisa kasi ng nung March, May, yung kaumpisa ni Trump. Tama ba yun? Kasi nung kaumpisa na Trump, kala nila magdadaw ng market. Kaya ito, dahil sa mga tarif na yan, na sinasabi niya nung kailan ba ito, January 26 na yan. Dito 2025 siya nagsimula. Kaya hindi alam talaga kung anong gagawin ni Trump ngayon. Dahil parang maganda yung economic plan ni Trump. Kaya tumataas ata. Ang stock market. Talking about this ETF, maraming company ito. I-google nyo kung ilang company yan, may 3,000, 4,000 ata na. Lahat ng company na, malalaking company nandito. Holdings, sabi niya dito. May holdings, hindi pala. Natural Police. Ang market cap nito, net asset pala niya, net asset ng company is 2 trillion. Trillion na yan ang asset niya. Ngayon, kaya ko napili for one reason is yung expense ratio. Ang expense ratio, yan yung binabayad mo sa Vanguard. Expense ratio net. Sabi niya dito, operating expense.
yan ang 0.03%. Ang percent means hundreds, kaya i-move mo pa itong decimal ng dalawang places. Pag walang percent yan, 0.3 lang. Pero pag may percent, dagdagan mo pa ng dalawa. 1, 2. Kaya dito ang decimal place niyan. Kaya yan ang binabayad sa Vanguard annually. Kung meron kang BTI. BTI may hold 3, yan sabi niya. May hold 3,000. Yan, di ba sinabi ko kanina, 3,500 na pala. But 3 companies control nearly 20% of your money. Sasabihin niya dito kung hindi ko na kailangan malaman yan. Basta ang binabayad ko sa kanila 0.3% annually. Tapos ang return ng pera mo 1 year so far is 14%. So hindi na masama yun. Pag ilagay mo sa bangko, pera mo, wala pang 1% atang interest ngayon. Okay, yung isa pang tinitignan ko ay pinalagyan ko ng counting pera. Dito ako sa VO. Saan yung VO dito? VO, yan. VO din. Per shares yan. Pero ang return niya year to date, halos pareho lang sila. Mababa pa dahil dyan, February lang. 1 year, 14% din. Okay na, 14%. Ngayon, kung gusto mong bibili ng majority ng pera mo doon nakalagay BO at saka BTI, may counting, bibili ka ng kung ilang gusto mo. Itong mga ito dito, halimbawa yan, ang 1 year return niya is 139%, year to date wala pa sa kasi bago, gusto mong bilhin yan, meron na kanyang kaunti. Yan, meron ako kaunti. 1 year return niya 28%. Yan, mayroon kaunti, yung 21%. Yan, mayroon kaunti, 90%. Kanti-kanti lang, pero majority dito ko nilalagay kasi sigurado na yun. Kasi individual companies yan, pag nag-down yan, down sila. Kaya risky. Kaya bili ka kaunti-kaunti lang. 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, ganun. Invest mo yan. Plant, PTR, year to negative 19% 1 year. Yan, kanti-kanti lang yan. Pag individual stocks, kanti lang ilagay mo dyan. Para sa akin, risky pag isang stocks lang bilbil mo. Kaya itong ETF, mas safer para sa akin. So, yan ang ginagawa ko. Umuulan sa labas. I spent maybe 30 minutes. Tapos, manood na ng TV. Okay?